Nagbabayad ako ng keke sa grocery nang biglang hinawakan ng cashier. Isang matandang lalaki mga 60 anyos, ang braso ko. Matindi ang titig niya na nakakailang. Yumuko siya at bumulong sa tainga ko. Parang suntok sa dibdib ang sinabi niya tungkol sa anak ko at pamilya nito. Natulala ako ng tuluyan. Hindi ko matanggap ang narinig ko. Binitawan niya ang braso ko at nagpatuloy sa pag-scan ng mga paninda na parang walang nangyari. Pero nakatayo lang ako roon. Nanginginig ang resibo sa kamay ko. Sinusubukang unawain ang mga salitang umiikot na sa ulo ko. Lumabas ako sa likod na pintuan ng grocery. Kailangan ko ng sariwang hangin at oras para mag-isip. Bumibilis ang tibok ng puso ko, narinig ko sa tainga ko. Posible bang totoo ang sinabi ng estranghero? O nagkakamali lang ang isang taong hindi talaga kilala ang sitwasyon ko? Nagtago ako sa likod ng mga basurahan malapit sa parking. Mula roon, makikita ko sila nang hindi nila ako makikita. Kung totoo ang narinig ko, malalaman ko rin agad sa sarili kong mga mata. Adelina Santos ang pangalan ko. 67 anyos na ako. At buong buhay ko'y pinagsikapan kong panatilihing buo ang pamilya namin. Nag-iisa na lang ako sa maliit na apartment sa Makati sa pensyon na halos hindi sapat sa mga basic na bayarin. Bawat buwan, binibilang ko ng paulit-ulit ang pera bago magdesisyon kung saan gagastusin. Palaging inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sa akin. Ang tanging anak kong lalaki, ang Owen, ay ikinasal kay Sienna 3 taon na ang nakaraan. Mula pa noong una, medyo mailap sa akin si Sienna. Pero pinilit kong bigyan siya ng benepisyo ng duda. Baka naman nahihiya lang. Sa paglipas ng panahon, napansin ko ang mga kakaibang bagay sa ugali niya. Pero hindi ko sinasabi kahit kailan dahil ayokong magkaroon ng gulo sa pagsasama nila ng anak ko. Palagi namang magalang sa akin ang pamilya ni Sienna, lalo na ang tatay niyang si Leonardo. Pero may hindi ko matanggap sa mga mata nila. Lagi nilang ikinukwento kung gaano kahirap ang sitwasyon nila sa pera. Paano sila nahihirapan makaraos. At walang pag-aalangan akong tumutulong kapag kaya ko. Mula sa pinagtataguan ko, kita ko ng kita ang main entrance ng grocery. Hinihintay ako ni Owen sa kotse. Pero malinaw na malinaw ang tanaw ko sa lahat. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ng cashier. Wala pang 2 minuto nang may nakita akong magpapatunay sa lahat ng akala ko tungkol sa pamilya ng manugang ko. Lumabas si Leonardo, tatay ni Sienna. Sa main entrance daladala ang mga bag na mukhang mabibigat. Pero hindi ordinaryong plastic ng grocery, yon. Mula sa mamahaling department store na kilala ko lang sa pangalan. Yung tipong hindi ko kailanman napuntahan dahil wala akong budget. Kumikinang ang ginto ang pangalan ng store sa mga itim na paper, bag na dala niya ng walang kahirap-hirap. Parang normal lang sa kanya. Bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Lumakad si Leonardo papunta sa kotse na nakaparada ilang hakbang lang mula sa pinagtataguan ko. Hindi yung lumang kotse na palagi nilang ikinukwento kapag humihingi ng tulong. Bagong-bago, makintab, mapusyaw ang kulay na nagliliwanag sa sikat ng hapon. Bago rin ang gulong, walang gasgas ang pintura. Pinanood ko siyang binuksan ang trunk at maingat na inilagay ang mga bag na parang mahalaga. Kinuha niya ang cellphone at may kinakausap. Kahit hindi ko marinig, relax na relax ang kilos niya. Parang taong walang problema sa pera. Noon ko naalala lahat ng beses na tumawag si Sienna kay Owen na humihingi ng tulong. Laging pareho ang kwento. Hindi raw nila mabayaran ang renta. Kailangan daw ng gamot ni Leonardo. Kulang ang pagkain sa 1 linggo. At si Owen, dahil mabait, palaging nakakahanap ng paraan para makapagpadala. Pero hindi tugma sa nakikita ko ang mga kwentong iyon ng kahirapan. Mamahaling bag, bagong kotse, relax na kilos ni Leonardo. Lahat ay taliwas sa sinasabi nila sa amin sa loob ng maraming buwan. Pumayapa ang lamig sa katawan ko. Parang may masamang darating. Nagsisimula ng magkaroon ng saysay ang sinabi ng cashier. Kahit ayaw ko pang maniwala. Posible bang niloloko kami ng pamilya ng manugang ko sa buong panahon? Tinapos ni Leonardo ang tawag at bumalik sa grocery. Mukhang may hinintay o hinahanap siya. Maingat niyang tinignan ang buong parking. Parang sinisigurong walang nakakita sa kanya. Napakasuspetyoso ng kilos na yon. Nagtago pa ako ng kaunti. Sabi ng instinct ko, may iba pa akong dapat makita. At hindi ko na pwede baliwalain pagkatapos ng mga nakita ko. Kailangang sigurado ako bago ko sabihin kay Owen. Habang nakatago, naalala ko kung paano ako napunta rito. Noong umagang yon, nagising akong may halo ng excitement at kaba. Ilang buwan na mula noong huli kaming bumisita sa pamilya ni Sienna. Gusto kong magdala ng espesyal. Pumunta ako sa maliit kong kusina at binuksan ang garapon ng ipon ko. Nakasanayan ko ng bilangin ang mga barya
at kunot na pera na pinagdiyagang ipunin sa loob ng mga linggo. Isinasakripisyo ang maliit na luho tulad ng kape sa panaderya o magasin sa bookstore. May 2,150 pesos ako noon. Hindi ganoon kalaki, pero nagpa siya akong gumastos ng 1,000 para makabili ng disenteng keke sa panaderya sa tabi. Kailangan ko pa ang natitira sa susunod na linggo, lalo na sa gamot at basic na grocery. Maligo akong mabuti at pinili ang pinakamagandang damit ko. Yung inilalaan ko lang sa espesyal na okasyon. Simpleng damit lang pero malinis at disente. Nag-ayos ako ng buhok, tinakpan ang mga uban na lalong kita na, at sinuot ang peking pelas na bigay ng nanay ko noon. Bago lumabas, tumingin ako sa salamin sa banyo. Nakita ko ang 67 anyos na babaeng nagtrabaho ng buong buhay. Nag-iisang nagpalaki ng anak matapos mabiyuda. At ngayon sinusubukang panatilihin ang pamilyang mas mahalaga raw ang pera kaysa damdamin. Dumating si Owen ng eksakto sa oras. Palaging punctual ang anak ko. Katangiang pinahahalagahan ko sa kanya. Nang sumakay ako sa kotse niya, napansin kong medyo tense siya. Pero akala ko kabalang sa pagbisita. Sa biyahe, ordinaryo lang ang usapan. Nagkwento siya ng trabaho sa opisina. Maliit na problema sa boss. Pero iniiwasan niyang banggitin si Sienna o ang pamilya nito. Nakakapagtaka dahil karaniwan niyang ikinukwento sa akin ang takbo ng pagsasama nila. Pagdating namin sa lugar ng pamilya ni Sienna, pinatigil ko siya sa grocery. Gusto kong bumili ng sariwang cake panghatid sa lunch. Nag-alok si Owen na sumama, pero sinabi ko na kaya ko na, baka mahiya pa siya. May iba't ibang cake sa loob ng grocery. Pumili ako ng simpleng vanilla cake lang, hindi masyadong mahal, pero presentable. 900 pesos lang ang halaga, 100 pesos pa ang natipid ko. Kaya nakabili pa ako ng maliit na greeting card. Doon sa checkout counter nangyari ang lahat. Normal na nag-serve sa akin ang cashier, na kasing edad ko, halos hanggang makita niya ang pangalan sa card na sinubukan ko munang gamitin. Rejected ito gaya ng inaasahan ko dahil alam kong kulang ang laman. Kinuha ko ang cash. Noon niya ako mas tinignan ng malapit. Binulong ang pangalan kong Adelina Santos at tinanong kung ako ang nanay ni Owen. Nang tumango ako, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Mukhang nag-alala, halos natakot. Ang sinabi niya pagkatapos hawakan ang braso ko ay hindi ko makakalimutan kahit kailan. Kahit noon, ayaw ko pang maniwala. Direkta at masakit ang mga salita niya. Sinabi niyang regular daw pumupunta sa grocery na yon ang pamilya ng manugang ko at nagagastos ng libu-libong piso sa imported at premium na karne. Habang alam niyang palagi kaming hihingan ng pera ng anak ko. Ipinaliwanag niyang alam niya dahil ipinagmamalaki pa raw ni Leonardo kung paano siya tinutulungan ni Owen buwan-buwan. Nakita niyang bumili si Leonardo ng mga bote ng wine na mas mahal pa sa ginagastos ko sa pagkain sa isang linggo. Madalas din daw bumili si Sienna ng mamahaling cosmetics at designer clothes. Cash palagi ang bayad. Sabi niya, hindi makatarungan na ang pamilyang nagpapakasasa sa ganoon ay nakikinabang sa kabutihan ng masipag na anak at matandang ina. Ipinaliwanag niyang nagsalita siya dahil nakita niya akong maingat na binibilang ang barya para sa simpleng keke habang sila ay walang pakialam na bumibili ng mamahalin. Sinabi rin niyang dumaan din sa ganoon ang nanay niya noon at nagsisisi siyang hindi siya naging tapat sa oras. Pagkatapos marinig yon, labas ako sa grocery na litong-lito. Ayaw pa ring tanggapin ng isip ko ang narinig. Sa loob ng maraming taon, pinaniwalaan ko ang salita ni Sienna. Nakita kong nag-aalala si Owen para sa kanila. Nag-overtime para makapagpadala. At ako man ay nag-ambag ng kaunting ipon ko sa ilang pagkakataon. Pero ang sinabi ng cashier ay nagtanim ng duda na mabilis na lumaki sa puso ko. Kaya nagpa siya akong magtago at magmasid. Kailangan kong makita mismo kung totoo ang sinabi sa akin. Dahil masyadong malaki ang kahihinatnan para paniwalaan lang ang tsismis. Mula sa taguan ko sa likod ng basurahan, kita ko nang kita ang buong parking. Amoy basura man, maliit na halaga, yon para malaman ang totoo tungkol sa mga taong pinagkatiwalaan ko ng matagal. Nang makita kong lumabas si Leonardo, dala ang mamahaling bag. Parang hinigpitan ang dibdib ko. Kilalang-kilala ko ang store na yon sa presyo. Isang bili lang doon ay katumbas na ng grocery ko sa isang buwan. Lakad ni Leonardo ay may kumpiyansa ng taong walang problema sa pera. Bago ang damit, makintabang sapatos. Mukhang mamahalin kahit ang relo mula sa kinatatayuan ko. Walang bakas ng kahirapan ang hitsura niya. Talagang bago ang sasakyan. Kumikinang ang pintura sa araw. Bagong-bago ang gulong. Sa isip ko, mas mahal pa yon kaysa sa lahat ng perang nakita ko sa buong buhay ko. Paano makakhingi ng tulong ang may ganoong kotse? Habang tinitingnan ko siyang kausap sa cellphone,
Relax na relax pa rin siya, masaya pa nga. Hindi ganoon ang kilos ng taong nag-aalala sa pera. Noon pa lang, nagsimulang maging malinaw ang maliliit na bagay na napansin ko sa nakaraang buwan. Mga pagkakataong kaswal na binabanggit ni Sienna ang mamahaling restaurant na napuntahan nila. Sinasabing inaya lang ng kaibigan. Mga bagong damit na incredible sale daw. Mga litrato sa Facebook na hindi tugma sa palaging humihingi ng tulong. Tinapos ni Leonardo ang tawag at bumalik sa grocery. Walang pagmamadali ang lakad niya. Parang mayaman sa oras. Dahil doon, mas napag-aralan ko pa ang hitsura at kilos niya mula sa taguan ko. Hindi lang bago ang damit, maganda rin ang tela. Perpektong gupit ang polo niya na sa specialty store ka lang makakabili. Lansado ng plansado ang pantalon. Kahit ang sapatos niya na mas kita ko na habang lumalapit. Tunay na leader na mamahalin. Habang naghihintay ako kung ano pa ang susunod, may narinig akong boses sa kanan ko. Dalawang matatanda ang nag-uusap, habang nagtutulak ng cart papunta sa sasakyan nila. Unay hindi ko pinansin, pero nang mabanggit ang pangalan ni Sienna, biglang nakinig ako. Nakita mo ba yung bagong damit ni Sienna sa mall kahapon? Sabi ng isa na may gray hair at kasing edad ko. Siguro mga 1,000 pesos yon. May kapareho ako nakita sa mamahaling store sa second floor. Sumagot ang isa na payat at nakasalamin na may alam na tono. Hindi lang yon, Herminia. Nakita ko rin siyang bumili ng cosmetics sa French store. Empleyado roon ang apo ko. Sabi frequent customer daw si Sienna. Parang ulan ng pera ang gastos. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sila ang pinag-usapan na Sienna na palaging sinasabi kay Owen na wala silang pambili ng basic. Na Sienna na tumawag noong 1 linggo para humingi ng pampagamot sa tatay. Nagpatuloy si Herminia, ang nakakapagtaka, palaging may bago siyang bili, pero sa barangay sinasabing hirap na hirap sila. May kaibigan akong teller sa bank. Sabi hindi raw tumutugma ang deposits nila sa kwento ng kahirapan. Ay naku Herminia, tsismis lang yan, sagot ng isa, pero parang may duda rin. Pero aminado ako, nakakapagtaka na kaya nila magbayad ng renta sa malaking bahay kung talagang hirap na hirap sila. Tsismis. Apartment ng anak ko sa Paihong Block. Sabi halos linggo-linggo may delivery ng grocery mula sa pinakamamahal na supermarket sa Maynila. Mga bili na buwan kaming mag-ipon bago makayang bilhin. Nagpatuloy ang dalawa habang lumalayo. Pero narinig ko pa ang ilang piraso. May binabanggit silang party na inorganisa ng pamilya ni Sienna kamakailan. Mga handaan na sagana sa pagkain, imported na alak, mamahaling dekorasyon. Bawas salitang narinig ko parang kutsilyo sa dibdib. Sa loob ng maraming buwan, naawa ako sa pamilyang yon, nag-aalala sa kalagayan nila. Pinagsasabi pa kay Owen na tulungan sila, at nag-ambag pa ako ng kaunting ipon ko sa ilang pagkakataon. Naalala ko noong tumawag sa akin si Sienna nang umiiyak. Kailangan daw nila agad ng pera para sa doktor ni Leonardo. Sabi nila kailangang pumili sila sa gamot o pagkain. Noong gabing yon hindi ako nakatulog sa pag-aalala. Kinabukasan, pumunta ako sa bank at nag-withdraw ng 7,500 pesos mula sa emergency fund ko. Perang ipinag-impok ko para sa sariling posibleng sakit. Pero ibinigay ko dahil hindi ko matiis na magdusa sila kung kaya ko namang tumulong. Ngayong naririnig ko ang mga babaeng, na nagkukwento ng marangyang buhay ng pamilyang yon. Pakiramdam ko ang tangang babae sa buong mundo. Paanong naging bulag ako? Paanong hindi ko nakita ang mga senyales na halata naman sa buong barangay? Lumabas ulit si Leonardo sa grocery. Ngayon maliit na baglang. Bumalik siya sa kotse, pero huminto, para makipag-usap sa isang lalaking naghuhugas ng sasakyan malapit. Hindi ko marinig ang usapan, pero paihong relax at magiliw sila. Ang lalaking kausap ni Leonardo ay nakauniporme ng trabaho. Pero kitang-kita ang respeto kay Leonardo. Parang may kategorya si Leonardo sa barangay. Marahil dahil sa pera. Maya-maya, nakita kong may inabot si Leonardo sa lalaki. Mukhang pera. Ilang piraso ng 1,000 na ibinigay ng walang hirap. Kung talagang hirap sila, paano makakayang mamigay ng ganoon? Noon tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Owen, nagtatanong kung ano ang nangyari. Bakit matagal ako sa grocery? Nakalimutan ko siyang naghihintay. Sigurado akong nag-aalala na. Mabilis akong nag-replay na palabas na ako. Mahaba raw ang pila. Kasinungalingan. Masakit man sa akin na magsinungaling sa sariling anak. Kailangan ko pa ng oras para pag-isipan ang lahat ng nakita at narinig. Hindi ko siya pwede harapin sa kotse at sabihing may hinala ako nang walang sapat na ebidensya. Habang nagtataype ako, nagpaalam si Leonardo sa lalaki at sumakay sa kotse. Bumuhay ang makina ng maayos at malakas. Patunay na maganda at bago pa rin ang sasakyan.
Pinanood ko siyang umalis ng mahinahon. Taliwas sa imahe ng kahirapan na ipinapakita ng pamilya niya. Nagba siya akong lumabas sa taguan at magtungo kay Owen. Kailangang kumilos akong normal, kahit sa ngayon lang. Pero nag-isip na ang utak ko. Sinusubukang alalahanin lahat ng kakaibang detalye na napansin ko sa nakaraang buwan. Lahat ng senyales na ngayon ay may ibang kahulugan. Pagdating ko sa kotse, tiningnan ako ni Owen ng may pag-aalala. Nay, okay ka lang? Namumutla ka, sabi niya habang naupo ako sa passenger seat. Matagal ba kayo sa counter? Pila lang, anak, sagot ko, pinipilit panatag ang boses. Ganyan talaga sa grocery tuwing weekend. Pero sa loob, ang lakas ng tibok ng puso ko na parang maririnig niya. Pinatakbo ni Owen ang kotse. At nagsimula kaming magtungo sa bahay ng pamilya ni Sienna. Habang nasa biyahe, pinilit kong makipag-usap ng normal. Pero patuloy pa rin gumugulo sa isip ko ang lahat ng nakita't narinig ko sa grocery. Bawat traffic light, bawat kanto na nalalampasan namin ay nagdadala sa akin palapit sa isang pagkikita na ngayon ay ibang-iba na ang pananaw ko. Kamusta na raw ang trabaho ni Leonardo Lately? Tanong ko sa anak ko, pinipilit parang casual lang. Noong huli akong nakakausap ni Sienna, sabi hirap na hirap daw sila. Nagbuntong hininga si Owen habang nagmamaneho. Nga, Nay, sabi ni Sienna, naputol daw ang oras ng tatay niya sa trabaho dahil may problema ang kumpanya. Kaya nga mas madalas kaming tumutulong nitong mga nakaraang buwan. Hindi talaga tugma sa nakita kong relax at masagana ang hitsura ni Leonardo, ilang minuto lang ang nakalipas. Ang taong talagang nabawasan ng oras sa trabaho ay hindi gugastos sa mamahaling tindahan o mamimigay ng pera sa parking. At ano ang pakiramdam mo roon, anak? Tanong ko, pinapanood ang ekspresyon niya sa rearview mirror. Alam kong madami kang overtime lately. Nay, pamilya ko na rin sila. Sagot ni Owen na may halo ng pagod at resignation. Asawa ko si Sienna, at kapag nagpakasal ka, kasama na rin ang pamilya niya. Tungkulin ko rin bilang manugang na tumulong kapag kailangan. Nasaktan ang puso ko sa sinabi niya. Ang anak kong mabait at masipag ay isinasakripisyo ang sariling kapakanan para sa mga taong, sa natuklasan ko, ay niloloko lang siya. Hanggang kailan kaya tatagal ito nang hindi lubos na maapektuhan ang sarili niyang pinansyal na kalagayan? Nakarating kami sa subdivision kung saan nakatira ang pamilya ni Sienna. Maganda ang lugar, maayos ang mga bahay at damuhan. Hindi pinakamamahal sa lungsod, pero tiyak na hindi rin pwedeng tirhan ng lubos na hirap sa pera. Habang naghahanap si Owen ng parking, mas napagmasdan ko ang bahay nila. Two-story, maganda ang harapan at bagong pintura. Bago ang kurtina sa mga bintana, mukhang kakarenovate lang ng pinto. Maganda ang pagkakaayos ng bahay, komento ko, sinusubukang makakuha ng impormasyon. Hindi ba sinabi mo noon na hirap silang magpagawa ng repairs? Nga, sagot ni Owen habang nagpapark. Nakakuha raw ng extra racket si Leonardo tuwing weekend para sa mga urgenteng ayos. Madami raw siyang ginagawa para mapanatiling maayos ang bahay. Isa pang kwentong hindi tugma. Kung talagang nag-overtime si Leonardo para makaraos, paano siya makakapag-grocery sa mamahaling store sa oras ng trabaho? At paano siya makakabili ng mamahalin kung lahat daw ng kita ay napupunta sa pagkukumpuni ng bahay? Bumaba kami ng kotse at naglakad papunta sa pinto. May dala si Owen na iba pang pasalubong habang ako ay may keke at halo ng kaba at curiosity sa bawat hakbang. Bago pa kami makapindot ng doorbell, bumukas ang pinto at lumabas si Sienna na may malawak na ngiti. Unang impresyon ko ay gulat na gulat. Iba na talaga ang hitsura niya mula noong huli ko siyang makita, 1 buwan lang ang nakakalipas. Suot niya ay damit na tiyak na hindi mura. Maganda ang tela, perpektong gupit, matingkad ang kulay na nagbibigay ng elegante at sopistikadong dating. Bago rin ang sapatos na may kintab na bagong bili lang. At tugma ng tugma ang bag niya sa damit. Pero ang pinakapansin ko ay ang buhok at makiyup. Professional coat na sa mamahaling salon lang makukuha. May highlights na nagliliwanag sa araw. Perpektong-perpekto ang makiyup. Yung klaseng kailangan ng mamahaling produkto at maraming oras para gawin ng tama. Tita Adelina, ang saya ko po makita kayo. Sigaw ni Sienna, yumakap sa akin. Habang yakap niya ako, naamoy ko ang pabango niya. Mamahaling amoy na nakita ko na noon ang presyo sa department store. Halos katumbas ng 2 linggong budget ko sa pagkain. Kamusta, Sienna? Nasabi ko, sinusubukang itago ang gulat. Ang ganda mo. Maganda ang damit mo. Ito pong luma. Tawa niya na parang pilit. Nabili ko po, to sa clearance sale ilang buwan na ang nakaan. Alam niyo naman po, kapag may magandang discount, kailangang sulitin. Eksakto ang paliwanag na narinig ko rin sa babae sa grocery.
Palaging may dahilan sa bawat mamahaling gamit. Incredible sale, regalo ng kaibigan, ukay na mukhang bago. Gaano karaming swerteng pagkakataon ang pwedeng mangyari sa isang pamilya. Pumasok kami sa bahay at agad kong napansin ang ibang detalye na hindi tugma sa kwento ng kahirapan. Bagong ayos ang sala. Iba na ang mga muebles mula noong huli akong pumunta. May bagong leather sofa na mukhang mamahalin, glass coffee table na kumikinang, at ilang dekorasyon na tiyak na hindi mura. Sa dingding ay malaking flat screen TV na wala noon. Bagong model, isa sa mga libu-libong piso ang presyo. Paano maipapaliwanag ng pamilyang naghihirap ang pagbili ng mamahaling telebisyon? Tatay, tingnan mo sino ang dumating. Tawag ni Sienna sa loob ng bahay. Lumitaw si Leonardo mula sa kusina. Nagpupunas ng kamay sa tuwalya. Nang makita niya ako, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. May kumisla sa mata niya. Parang may nakita siyang hindi inaasahan. Pero mabilis niyang naibalik ang ngiti. Tita Adelina, ang saya ko po kayo'y makita. Sabi niya, lumapit para batiin ako. Sana po gutom kayo dahil nagluto si Sienna ng masarap. Parehong Leonardo pa rin na nakita ko sa grocery, 1 oras lang ang nakakalipas. Pero ngayon parang hindi siya lumabas ng bahay buong araw. Pareho pa rin ang damit, pero may apron siya sa ibabaw. Parang talagang nagluto. May dala po akong keke. Sabi ko, inaabot ang kahon. Sana po magustuhan nyo. Ang sweet naman po, sabi ni Sienna. Hindi naman po kailangan, tita. Alam nyo namang welcome kayo dito, kahit wala kayong dala. Habang nagsasalita siya, nakita ko sa likod niya ang kusina. Puno ng sangkap at kagamitan na nagpapakitang malaki ang inihanda. Mamahaling klase ng karne, sariwang exotic na gulay, at imported na pampalasa. Sapat sa ilang araw ang dami ng pagkain. At malinaw na mas mataas ang quality kaysa sa kaya kong bilhin para sa sarili ko. Kayong dalawa po ang naghanda ng lahat ng ito. Tanong ko, talagang gulat sa dami. Gusto po kasi naming gawing espesyal ang pagbisita nyo. Sagot ni Leonardo. Hindi araw-araw nakakasama ang nanay ni Owen. Saka may mga nabili kaming sangkap sa sale, kaya sinulit na. Sell ulit. Nagsimula akong magtaka kung talagang henyo ba sila sa paghahanap ng discount o talagang gawa-gawa lang ang mga paliwanag para makapagpaliwanag ng gastos na hindi nila maipapaliwanag ng matino. Si Owen ay parang walang napansin. Masaya siyang nakipagkwentuhan kay Sienna tungkol sa trabaho at plano sa susunod na linggo. Ang relax niyang kilos ay nagpapatunay na talagang pinaniniwalaan niya ang bersyon ng realidad na ipinakita sa kanya. Pero hindi ko na kayang balewalain ang mga ebidensya sa harap ko. Bawat detalye ng bahay na ito, bawat aspeto ng hitsura ni Sienna at Leonardo, bawat maginhawang paliwanag, lahat ay nakaturo sa parehong nakakabahalang konklusyon. Hindi talaga sila naghihirap tulad ng sinasabi nila. Sa lunch, pinilit kong makipag-usap ng normal, habang palihim na pinagmamasdan ang bawat detalye na makakapagpatunay o makakabula sa hinala ko. Naka-designer plate at baso ang hapag. Hindi yung ordinaryong ginagamit ng taong binibilang ang bawat sentimo. Sagana at marami ang handa. May ilang ulam, masalimot na salad, at side dishes na nangangailangan ng mamahaling sangka. Nagbuhos si Leonardo ng wine sa crystal glass. Wine na kilala ko dahil nakita ko na ang presyo sa grocery. Mahigit 2,500 ang bote. Masarap po ang wine, komento ko. Sinusubukang makakuha ng impormasyon. Espesyal po ba tong brand? Ah, ito po. Sagot ni Leonardo na may proud na ngiti. May kaibigan po akong importer. Nakuha niya sa special price. Normal po hindi namin kaya tong klaseng wine. Pero kapag may ganitong pagkakataon, kailangang sulitin. Palaging may perpektong paliwanag. Palaging may mapagbigay na kaibigan o incredible deal na nagpapaliwanag sa bawat luho. Nagsisimula na akong magtaka kung gaano karaming, mabait, na kaibigan ang meron ang isang pamilya at gaano kadalas ang mga swerteng sal na yon. Habang kumakain, kaswal na binanggit ni Sienna ang plano nila sa susunod na buwan. May family celebration daw na i-organisa nila. Ayon sa paglalarawan niya, malaki ang gagastusin sa dekorasyon, pagkain, at entertainment. Mukhang mahal po yan. Nasabi ko nang hindi napigilan. Mahal, tawa ni Sienna. Matagal na po kaming nag-iimpok para diyan. Saka may extra racket si Daddy na makakatulong sa gastos. Agad kong naalala ang nakita ko sa grocery, ilang oras lang ang nakakalipas. Si Leonardo na gumagastos ng walang alalahanin, bumibili ng mamahalin, nagmamaneho ng bagong kotse. Ano ang totoo sa sitwasyon ng trabaho niya? Anong klaseng extra racket po ang nakuha nyo? Tito, diretsong tanong ko. Sandali akong nakakita ng discomfort sa mukha niya. Parang nahuli siya, pero mabilis niyang naibalik ang composure.
Weekend consulting po, sagot niyang malabo. Wala namang exciting, pero nakakatulong sa kita ng pamilya. Napaka-general ng sagot na pwede, kahit ano o wala man lang. Ang taong talagang nag-o-oit tuwing weekend ay malamang mas detalyado ang sasabihin. Lalo na sa tanong ng nanay ng manugang. Sa usapan, napansin kong palaging nagvi-vibrate ang phone ni Sienna. Tuwing titingin siya sa screen, ngiti siya na parang may kahulugan. Sa isang punto, nang akala niya walang nakatingin, mabilis siyang nag-reply, may satisfied na ekspresyon. Okay lang po ba ang phone? Tanong ko na parang curious lang. Ay friends lang po na nag-o-organize ng get-together next week. Mabilis niyang sagot at itinago ang phone. Alam niyo naman po, palaging may plano kaming mga babae. Pero may hindi kumbinsido sa ekspresyon niya. Ang ngiti niya habang nagbabasa ng message ay nagmumungkahi na mas malalim ang nilalaman kaysa simpleng lakad lang. Pagkatapos ng lunch, nag-offer si Leonardo na ipakita ang mga improvements sa bahay. Naglakad kami sa iba't ibang kwarto, at sa bawat isa, may bago o bagong renovate. Bagong polish ang sahig, bagong pintura ang ilang dingding, at maraming muebles na napalitan o inayos. Sa master bedroom, may partikular na nakakuha ng pansin ko. Sa ibabaw ng dresser ay ilang shopping bag mula sa mamahaling store. May mga hindi pa nabubuksan. Kita ko ang price tag. Libo-libo ang halaga na labis na sa pamilyang sinasabing hira. Kam shopping po kamakailan? Tanong ko, itinuro ang mga bag. Ah yan, sagot ni Leonardo na kinakabahan ang tawa. Nakahanap si Sienna na malaking clearance sale ngayong linggo. Minsan mas maganda pang bilhin, kahit hindi pa agad kailangan kapag talagang malaki ang discount. Taliwas sa logic na yon para sa akin. Ang pamilyang talagang hirap ay walang luho na bumili ng hindi pa kailangan. Gaano man kalaki ang sal. Pagbalik namin sa sala, tumunog ang phone ko. Text mula sa hindi kilalang numero. Pagbukas ko, mula pala sa cashier sa grocery. Nakuha niya ang number ko at nag-send ng photo. Resibo ng grocery mula 2 araw lang ang nakakalipas. Mahigit 20,000 ang total. Puro premium at imported, karn, seafood, mamahaling wine, specialty cheese, at gourmet items. Malinaw na Leonardo Williams ang pangalan sa resibo. May kasamang mensahe, Tita Adelina, pasensya na po sa abala, pero dapat po ninyo itong makita. 2 araw lang po ang nakakalipas. Dapat po malaman ng pamilya ninyo ang totoo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nasa harap ko na ang ebidensya sa itim at puti. 20,000 pesos na luxury grocery, 2 araw bago ang pagbisita namin ng taong sinasabing hirap na hirap sa basic. Mabilis kong itinago ang phone bago mapansin ang gulat ko. Pero nagsimula na magkabuhol-buhol sa isip ko ang lahat ng nakita ko sa nakaraang oras. Bumalik kami kina Owen at Sienna na masaya pa ring nagkukwentuhan. Ang anak ko ay relax at masaya. Ini-enjoy ang akala niya'y quality time sa biyenan. Wala siyang alam sa palabas na pinanonood niya. Okay ka lang, Nay? Tanong sa akin ni Owen. Siguro napansin ang pagbabago ng mukha ko. Namumutla ka. Medyo pagod lang. Pagsisinungaling ko. Hindi na po ako sanay sa mahabang lakad. Agad nag-offer si Sienna ng tiya o anumang makakagaan sa pakiramdam ko. Ang pag-alala niya ay nakakaantig kung hindi ko pa nagsisimula miining maunawaan ang tunay niyang pagkatao. Sa susunod na oras, patuloy akong nagmasid at nakikinig. Palihim na kinokolekta ang ebidensya ng bawat hindi tugma. Bawat hindi maipaliwanag na luho, bawat maginhawang dahilan. Lumalaki ang listahan. Bagong damit ni Sienna, kotse ni Leonardo, maayos na bahay, saganang pagkain, mamahaling wine, shopping bag, at ang resibo na natanggap ko. Pero ang pinakamasakit ay ang mapagtanto na marahil buwan o taon na itong nangyayari. Gaano karaming pera na ang naipadala ng anak ko sa kanila? Gaano karaming sakripisyo ang ginawa niya? At gaano karami rin ang sakripisyo ko para sa mga taong hindi naman talaga nangangailangan? Nang magpaalam na kami at umalis sa bahay, matibay na ang desisyon ko. Hindi ko na pwedeng patagalin itong kalokohan. Dapat malaman ni Owen ang totoo, gaano man kasakit. May responsibilidad akong protektahan siya sa karagdagang panlilinlang. Sa biyahe pauwi, nagkomento si Owen kung gaano kasaya ang pagbisita at kung gaano kaganda ang hitsura ng pamilya ni Sienna. Parang mga punyal sa dibdib ko ang mga salita niya. Dahil alam kong puputulin ko rin agad ang masayang larawang yon sa mas madilim at disappoint na katotohanan. Maganda ang hitsura nila. Sagot ko ng maingat, pinipili ang mga salita. Masyado yatang maganda para sa pamilyang sinasabing lubos na naghihirap. Ang biyahe pauwi ang isa sa pinakamahirap sa buhay ko. Bawat kilometro na nilalayo kami sa bahay kung saan ko natuklasan ang totoo, ay nagdadala naman sa akin palapit sa desisyong magbabago ng lahat para sa pamilya namin.
Nag-iisip ako ng magkakaiba, puno ng duda, at lumalaking galit na pinipilit kong kontrolin. Si Owen ay kalmadong nagmamaneho. Paminsan-minsan ay sumisipol ng kanta na nagpapakita ng mabuting mood niya. Sa kanya, masaya kaming nagdaan ng hapon kasama ang biyenan niya. Nakakain ng masarap, at napatatag ang ugnayan ng pamilya. Wala siyang kaalam-alam na ang nanay niya ay nangongolekta ng ebidensya ng isang malaki at matagal na panlilinlang. Nay, sabi niya habang naghihintay sa traffic light. Natutuwa ako na magkasundo kayo ng pamilya ni Sienna. Alam ko noong una may reservations ka sa kasal namin. Pero ngayon makikita mo na kung gaano sila kabuting tao. Nasaktan ang puso ko sa sinabi niya. Ang anak ko, ang tanging anak ko, ay niloloko ng mga taong ginawa ng sining ang pagsasamantala sa kabutihan niya. Ano ko sasabihin sa kanya na ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng pera at tiwala ay malamang na propesyonal na sinungaling? Owen, simula ko nang maingat. Napansin mo ba kung may hindi tugma sa mga kwento ni Sienna tungkol sa sitwasyon nila sa pera? Sandali akong tiningnan ni Owen bago ibinalik ang tingin sa daan. Ano po ang ibig niyong sabihin, Nay? Hindi tugma. Paano? Well, patuloy ko. Maingat na pinipili ang mga salita. Ngayon, napansin ko marami silang bagong gamit sa bahay. Ang telebisyon, ilang muebles, damit ni Sienna, lahat yan malaking halaga. Nagbuntong hininga si Owen. At nakita kong tumama ang sinabi ko. Nay, naipaliwanag ko na po na may extra racket si Leonardo. Saka magaling si Sienna sa paghahanap ng sal at bargain. Hindi lahat ng bagong tingnan ay talagang mahal. Pero hindi ba nakakapagtaka na ang pamilyang palaging humihingi ng tulong sa basic ay kayang bumili ng ganoong karaming luho ng sabay? Iginit ko, pinipilit neutral at hindi accusatory ang tono. Hindi naman luho yon, Nay, sagot ni Owen na may bahid ng defensiveness. Basic needs lang na napunan nila dahil sa sipag at sakripisyo. Second hand daw ang tea. On-time opportunity ang muebles. At clearance sale ang mga damit ni Sienna. Bawat paliwanag na inulit ng anak ko ay eksakto ang narinig ko rin kina Leonardo at Sienna sa lunch. Parang rehearsed na ang mga paliwanag na, yon, para makasagot sa anumang hindi komportableng tanong. Nagpa siya akong subukan ang ibang paraan. Anak, nakita mo na ba kahit isang resibo o dokumento na nagpapatunay sa mga incredible deal na yon? O nakasama mo ba si Sienna kapag nakakahanap siya ng mga ekstraordinayong bargain? Malinaw na na-discomfort siya sa tanong. Nakita ko ang bahagyang paghawak niya ng mahigpit sa manibela. Nay, bakit po ang daming tanong? Asawa ko si Sienna. Kung sinabi niyang nabili niya sa sale, pinaniniwalaan ko. Batay sa tiwala ang pag-aasawa. Pinatunayan ng sagot niya ang hinala ko. Hindi pa pala nakakita si Owen ng direktang ebidensya ng mga sinasabing sell at extra racket. Bulag siyang naniniwala sa lahat ng sinasabi nila dahil pinagkakatiwalaan niya ang mga taong mahal niya. Siyempre, anak, malumanay kong sagot. Mahalaga ang tiwala sa pag-aasawa, pero mahalaga ring protektahan ang sarili sa mga taong posibleng sumasamantala sa tiwalang yon. Ibig po ba ninyong sabihin niloloko ako ni Sienna? Tanong ni Owen, malinaw na naiinis na. Nay, napakaseryoso po ng paratang na yan. Hindi ko po sinasabi na may inaakusahan ako. Mabilis kong sagot, napagtanto kong masyado akong malakas. Nagpapahayag lang po ako ng concern bilang nanay na nagmamahal sa iyo at gustong-gusto kang maging masaya at sagana. Tahimik na ang natitirang biyehe. Malinaw na pinag-iisipan ni Owen ang usapan namin. Pero nakikita ko sa mukha niya na mas lumakas ang resistensya kaysa pag-iisip. Halata na anumang pintas kina Sienna ay tatanggapin bilang personal na atake. Nang makarating kami sa apartment ko, tinulungan ako ni Owen bumaba ng kotse. Pero mas malamig kaysa karaniwan ang yakap niya sa paalam. Nay, sabi niya bago umalis, sana po bigyan niyo ng pagkakataon ang pamilya ni Sienna. Mabubuti po silang tao na ginagawa ang lahat ng makakaya sa mahirap na sitwasyon. Isipin ko po yan, anak, sagot ko. Alam kong intindihin niya ito bilang pangako na mas magiging understanding samantalang eksakto ang kabaligtaran. Noong gabing yon, mag-isa sa maliit kong apartment. Naupo ako sa paborito kong upuan na may tasa ng tsaang hindi pa rin nakakalamig at sinubukang ayusin ang lahat ng bumabaliktad sa isip ko sa nakaraang oras. May sapat na akong circumstantial evidence, patotoo ng mga kapitbahay, personal na obserbasyon, at maging ang larawan ng 20,000 pesos na resibo. Pero may anak akong lubos na kumbinsido na ang asawa at pamilya nito ay biktima ng mahirap na kalagayan na karapat-dapat sa tulong at awa niya. Anumang direktang pagharap sa paniniwalang ito ay nagresulta sa resistensya at defensiveness. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ulit ang foto ng resibo na ipinadala ng cashier.
Hindi mapag-alinlanganan ang mga numero. Mahigit 20,000 pesos sa luho, 2 araw bago ang pagbisita namin. Halagang higit pa sa ginagastos ko sa pagkain sa isang buong buwan. Habang tinitingnan ko ang ebidensyang yon, naalala ko ang lahat ng pagkakataong uwi si Owen na stressed pagkatapos ng overtime para makapagpadala ng pera sa pamilya ni Sienna. Naalala ko ang mga pagkakataong nag-ambag din ako ng kaunting ipon ko. Naawa sa sinasabi nilang desperadong sitwasyon. Ang galit na pinipigilan ko buong araw ay nagsimulang umahon ng malakas. Hindi lang ang pera ang nakakabwisit, bagamat malaki yon. Ang emosyonal na manipulasyon, ang sistematikong pagsasamantala sa kabutihan ng anak ko, at ang kalkuladong paraan ng pagbuo nila ng web ng kasinungalingan para mapanatili ang lifestyle nila sa gastos ng pamilya namin. Masakit din sa akin ang mapagtanto na marahil ay pinagtatawanan tayo sa likod. Tuwing nagpapadala kami ng pera, tuwing nag-alala kami sa kalagayan nila, tuwing nagsasakripisyo kami para tumulong, marahil ay nakikita nila ito bilang patunay ng ating katangahan at kadaling linlangin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang tanong kung ano ang gagawin ko sa impormasyong ito. May ebidensya na ako. May obserbasyon. May dokumentadong hindi tugma. Pero may anak akong tatangging maniwala sa anumang negatibo tungkol sa asawa niya nang walang lubos na hindi mapag-alinlangan ng pruweba. Kung masyado akong mabilis o agresibo, maari kong itaboy si Owen at mas itulak pa siya kay Sienna. Pero kung hindi ako kumilos agad, magpapatuloy ang panlilinlang, posibleng lumala pa, at patuloy na mapapagsamantalahan ang anak ko sa pera at emosyon. Nagbasya kung kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya. Ebidensyang sobrang malinaw at hindi mapag-alinlanganan na kahit si Owen ay hindi na makakapagdeni o makakapag-rationalize. Hindi ako pwede umasa lang sa obserbasyon at hinala. Kailangan ko ng konkretong pruweba na magbubunyag sa tunay na kalikasan ng mga taong niloko ang pamilya namin. Noong gabing yon, bago ako natulog, gumawa ako ng desisyong magbabago sa takbo ng mga sumunod na pangyayari. Hindi ko direktang haharapin si Owen hanggat hindi ako may lubos na matibay na ebidensya. Sa halip, magsisimula akong mag-imbestiga ng palihim. Kukolektahin ang pruwebang imposible ng denyin o ipaliwanag sa maginhawang kwento ng milagrong sel at misteryosong extra racket. Ang mga sumunod na araw ang pinakamahirap na naranasan ko sa maraming taon. Bawat nakikipag-ugnayan kay Owen ay naging ehersisyo sa self-control. Sinusubukang manatiling normal habang patuloy na gumagalaw ang isip ko kung paano ayusin ang sitwasyong natuklasan ko. Ang mga ebidensyang nakolekta ko ay mabigat na pasanin na hindi ko maibahagi. Sa loob ng linggong yon, 3 mensahe pa ang natanggap ko mula sa cashier sa grocery. Bawat isa ay naglalaman ng karagdagang impormasyon na nagpapatunay at nagpapalawak sa unang hinala ko. May mga laawan siya ng ibang resibo ng bili ni Leonardo at Sienna sa nakaraang linggo. Lahat ay nagpapakita ng labis na gastos sa hindi kailangang mamahaling produkto. Isa sa mga larawan ay resibo na mahigit 30,000 pesos, kasama ang 2 bote ng French champagne na mahigit 5,000 bawat isa, imported seafood, at ilang gourmet cheese. Parehong araw ng resibo ang araw na tumawag si Sienna kay Owen na humihingi ng agarang tulong para sa renta. May impormasyon din ako mula kay Herminia, isa sa mga babaeng narinig ko sa grocery. Nakuha niya ang number ko sa kakilala at tumawag dahil nagdesisyon siyang kailangan ko raw malaman pa ang mga detalye. Sinabi ni Herminia na regular daw nag-oorganisa ng party ang pamilya ni Sienna sa bahay. Mga event na may professional catering at mamahaling dekorasyon. Inilarawan niya ang birthday party ni Leonardo na, ayon sa mga bisita, libo-libo ang nagastos sa pagkain, inumin, at entertainment. Adelina, sabi niya sa phone call, nakatira ang anak ko sa Paihong Block at sabi halos linggo-linggo may delivery ng mamahaling bili, damit, appliances, muebles. Hindi normal para sa pamilyang sinasabing nasa krisis. Bawat bagong impormasyon ay lalong nagpapahirap na manahimik. Pero alam kong kailangan ko ang tamang sandali at sitwasyon para maipresenta lahat kay Owen sa paraang hindi madaling i-dismiss o i-rationalize. Dumating ang sandali noong Miyerkules ng gabi nang dumalaw si Owen pagkatapos ng trabaho. Mukhang pagod na pagod at stressed siya. Nang tanungin ko kung ano ang problema, sinabi niyang humingi ulit si Sienna ng karagdagang pera para sa medical emergency ni Leonardo. Kailangan daw ng minor surgery, paliwanag ni Owen. Hinahaplos ang sentido na may halatang tensyon. Hindi raw sakop lahat ng insurance at kailangan nila na 1,000,000 pesos sa Bayerns. Double shift ako buong linggo para makumpleto ang pera. Yon na ang huling straw. 1,000,000 pesos para sa sinasabing medical emergency ng pamilyang gumastos ng 30,000 pesos sa champagne
at seafood ilang araw lang ang nakakalipas. Hindi ko na pwedeng hayaan pang magsakripisyo ang anak ko para sa mga detalyadong kasinungalingan. Owen, sabi ko, kinuha ang mga kamay niya. May ipapakita ako sa'yo. Pero bago ko gawin, gusto ko munang malaman mo na ginagawa ko, to dahil mahal kita at hindi ko na matiis na makita kang nasasaktan. Kinuha ko ang cellphone at ipinakita ang unang larawan ng 20,000 pesos na resibo. Lumaki ang mga mata niya nang makita ang petsa at kabuuang halaga. Pero bago pa siya makapagsalita, ipinakita ko ang iba pang larawan na natanggap ko sa buong linggo. Nay, saan niyo po nakuha to? Tanong ni Owen. Tinitingnan ang mga larawan na may halo ng confusion at denyal. At paano niyo po nalaman na totoo ang mga resibo? Ipinaliwanag ko ang pagkakakilala ko sa cashier sa grocery, ang mga usapang narinig ko sa mga kapitbahay, at lahat ng napansin ko sa pagbisita namin. Dahan-dahan at maingat akong nagsalita. Ipinakita ang bawat ebidensya ng lohikal at kronolohikal. Pero sigurado akong may paliwanag, iginiit ni Owen, bagamat hindi na kasing kumbinsido ang boses niya. Baka magandang buwan sa trabaho si Leonardo. O baka may ibang pinagkunan sila ng pera. Anak, malumanay kong sagot. Ang mga mamahaling bili ay ginawa sa parehong araw na tumawag si Sienna sa iyo para humingi ng tulong sa basic. Hindi ba sobrang malaking coincidence, yan? Nakita ko nang nagsisimula nang pumasok sa isip niya ang katotohanan. Ang mga mata niya ay nagliliparan sa mga larawan sa phone ko at sa mukha ko. Hinahanap ang paraan para maipagkasundo ang nakikita niya sa matagal niyang pinaniniwalaan. Bukod pa roon, patuloy ko, ipinakita ang impormasyon tungkol sa mamahaling party. Nakita na ng mga kapitbahay kung paano talaga sila nabubuhay. Hindi yung kwento ng lubos na kahirapan na sinasabi sa'yo. Tumayo si Owen sa upuan at nagsimulang maglakad sa maliit kong sala. Nakikita ko ang utak niya na gumagalaw. Inaalala ang mga nakaraang usapan, na broken na pangako, at maliliit na hindi tugma na marahil ay binalewala o rationalize niya noon. Pero bakit nila gagawin to? Tanong niya sa wakas na parang lubos na talo ang boses. Bakit magsisinungaling si Sienna sa akin tungkol sa bagay na napakahalaga? Kasi gumagana, tapat kong sagot. Kasi regular kang nagpapadala ng pera ng walang tanong. Pinagkakatiwalaan ang salita nila. Sa kanila, ikaw ang maasahang extra income na ginagamit nila para mapanatili ang lifestyle na hindi nila kaya kung wala ka. Nagsimulang magluha ang mga mata ng anak ko. Nakita ko ang sakit niya na nakakasira ng puso. Pero alam kong kailangan para mailigtas siya sa mapanirang manipulasyong ito. Gaano karami na ang naibigay ko sa kanila? Tanong niya, bagamat parang natatakot sa sagot. Narating na namin ang punto ng buong katotohanan. Ayon sa sinabi mo sa akin sa nakaraang buwan, marahil mahigit 250,000 pesos na. At hindi pa kasama ang tulong ko sa kanila. Parang pisikal na suntok sa kanya ang numero. 250,000 pesos na buwan ng overtime, personal na sakripisyo, at nawalang pagkakataon para sa sarili niyang kinabukasan. Lahat ibinigay sa mga taong sistematikong niloloko siya. Kailangan kong makausap si Sienna. Sabi niya sa wakas na may determinasyong hindi ko narinig sa boses niya ng matagal. Kailangan kong harapin siya sa mga impormasyong ito at marinig ang paliwanag niya. Sigurado ka bang handa ka na sa usapang yon? Tanong ko sa kanya. Kapag nailabas mo na ang mga impormasyong ito, wala nang balikan. Magbabago magpakailanman ang relasyon ninyo. Anuman ang sagot niya. Tahimik si Owen ng ilang minuto. Paulit-ulit na tinitingnan ang mga larawan sa phone ko. Nakikita ko siyang pinag-isipan hindi lang ang pinansyal na ebidensya, kundi pati ang emosyonal na implikasyon ng pagkakaloko sa kanya ng taong mahal niya. Nay, sabi niya sa wakas, salamat po sa pagpapakita nito sa akin. Alam ko po mahirap sa inyo ang magdesisyon kung sasabihin niyo o hindi, pero tama kayo. Kailangan ko po malaman ang totoo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ang ginhawa at pag-aalala sa susunod na mangyayari. Sa wakas, lumitaw ang katotohanan. Pero ngayon na ang pinakamahirap na parte. Harapin ang kahihinatnan ng maraming taon ng kasinungalingan at manipulasyon. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ko. Uwi ako ngayong gabi at magkakaroon ng napakaseryosong usapan ang asawa ko. Sagot ni Owen na may tatag na hindi niya naipakita sa maraming buwan. At depende sa sasabihin niya, gagawa ako ng mahalagang desisyon tungkol sa kinabukasan namin. Umalis si Owen sa apartment ko noong gabing yon na may determinasyong hindi ko nakita sa kanya sa maraming buwan. Nanatili akong gising ng matagal, hindi makatulog, nag-iisip kung paano magaganap ang pagharap ng anak ko sa asawa niya. Alam kong napakahalaga ng susunod na mga oras sa kinabukasan ng pamilya namin. Nang 2 oras ng madaling araw, tumunog ang phone ko. Si Owen,
At ibang-iba ang boses niya nang sinagot ko. May halo ng sakit, galit, at parang ginhawa. Nay, sabi niya nang walang pasabi. Tama po kayo sa lahat talaga. Ano ang nangyari, anak? Tanong ko. Bagamat sa tono niya ay alam ko nang hindi maganda ang nangyari kay Sienna. Pag-uwi ko, nagdesisyon akong mag-check ng ilang bagay bago ko siya kausapin. Pumunta ako sa kwarto namin at tiningnan ang mga gamit niya. Bagay na hindi ko pa kailanman ginawa dahil lubos akong nagtitiwala sa kanya. Ang natagpuan ko ay nakakapangilabot. Sinabi ni Owen na natagpuan niya ang ilang shopping bag na nakatago sa closet. Lahat mula sa mamahaling store na may resibo na nagpapakita ng libu-libong gastos sa damit at accessories. Natagpuan din niya ang mga alahas na hindi ko pa nakikita suot ni Sienna. May price tag pa. Pero hindi pa yon ang pinakamasama. Nay, sa bag niya, may natagpuan akong notebook kung saan isinulat niya ang lahat ng perang hiningi niya sa akin sa nakaraang 2 taon. Bawat kasinungalingan, bawat emergency, bawat gawa-gawang kwento ay nandoon na parang trabaho. Bumaba ang puso ko nang marinig ko to. Mas malala pa pala kaysa akala ko. Hindi lang sila nagsisinungaling tungkol sa kalagayan sa pera. May detalyadong talaan pala sila ng kanilang panlilinlang na parang lehitimong negosyo. At ano pa ang nasa notebook na yon? Tanong ko, bagamat natatakot akong marinig ang sagot. Lano raw para humingi ng higit pang pera. Sagot ni Owen ng may pait. Nakasulat ng susunod na kwento ay dental emergency ng nanay niya na 70,000 pesos. May notes din siya kung paano ako gawing guilty kung magduda ako o magtanong ng maami. Nakakasuka ang kaltas ng lahat. Hindi ito mga pagkakamali o maling pagkaunawa. Sistemang manipulasyon na espesyal na ginawa para samantalahin ang kabutihan ng anak ko. At kailan mo siya hinamon sa lahat ng to? Tanong ko. Una, tinanggi niya lahat. Patuloy ni Owen. Sabi niya regalo ng kaibigan ang mga bili. Notebook lang daw, yon para sa household expenses. Na mali raw ang interpretasyon ko sa lahat. Pero nang ipakita ko sa kanya ang mga larawan niyo ng grocery resibo, lubos na nagbago ang strategy niya. Paano nagbago? Nagalit siya. Sinigawan niya kung wala raw akong karapatan tingnan ang gamit niya. Na hindi raw talaga ako tinanggap ng pamilya ko. At lahat daw ay kasalanan niyo dahil naglagay kayo ng ideya sa ulo ko. Sabi niya, palagi niyo pong gustong sirain ang pagsasama namin. Nasaktan ako sa mga paratang, pero hindi ako nagulat. Tipikal yan ng profesional na manipulator. Ibaliktad ang sitwasyon at maging biktima kapag nahaharap sa ebidensya ng kanilang kasinungalingan. Pero ang pinakamalakas na epekto sa akin, patuloy ni Owen, ay nang aminin na niya sa wakas ang totoo. Sinabi niya na hindi kailanman naghihirap ang pamilya niya, na may stable at magandang trabaho si Leonardo, at lahat ay strategy lang para samantalahin ang kabutihan ko. Ginamit niya talaga ang salitang, samantalahin. Eksakto yon, Nay. Sabi niya madali raw akong kumbinsihin at may pera raw ang pamilya namin na kaya nating ibahagi. Na parang responsibilidad namin na buhayin ang marangyang lifestyle nila. Mahigit 1 oras ang usapan. Ikwinento sa akin ni Owen ang bawat detalye ng confrontation. Bawat kasinungalingang nabunyag. Bawat manipulasyon na sa wakas ay nahayag. Ang larawang lumitaw ay ng pamilyang ginawa ng paraan ng pamumuhay ang panlilinlang. Tinawagan ko rin si Leonardo sa gitna ng away. Sabi ni Owen gusto ko raw marinig ang bersyon niya. Una, sinubukan niyang manatili sa orihinal na kwento. Pero nang sabihin ko na alam ko na ang totoo, inamin na rin niya lahat. At ano ang sinabi ni Leonardo? Sabi niya mula pa noong una ay napagdesisyunan na nila na magandang match ako kay Sienna dahil may stable job ako at pamilyang makakatulong sa kanila sa pera. Sabi niya hindi raw personal, business lang, na parang okay lang lahat. Nakakapangilabot ang kalamigan ng pag-amin na yon. Hindi lang nila niloko ang anak ko, kundi mula pa noong una ay tiningnan nila siya bilang pinagkukunan ng pera, hindi bilang tao na may sariling damdamin at pangangailangan. At ano ang sinabi ni Sienna nang aminin ng tatay niya ang lahat? Tanong ko, yon ang pinakamalinaw na bahagi ng buong gabi. Sagot ni Owen na may mapait na tawa. Nagalit siya sa tatay niya dahil sinira ang plano. Hindi siya galit dahil nasaktan ang pagsasama namin sa mga kasinungalingan, kundi dahil inamin ng tatay niya at nawala ang kakayahan niyang magpatuloy sa panlilinlang sa akin. Sa susunod na oras, ikwinento sa akin ni Owen kung paano niya pa nadiskubre ang iba pang detalye ng laki ng kasinungalingan. Ang mga sinasabing medical emergency ay hindi kailanman nangyari. Gawa-gawa lang ang problema sa trabaho ni Leonardo. Kahit ang incredible deal na nagpapaliwanag sa lahat ng luho nila ay may mas simpleng paliwanag. Binibili lang nila ang gusto nila gamit ang perang regular na ipinapadala ng anak ko. Ang pinakamasakit sa akin, Nay,
sabi niya sa dulo ng usapan namin. Hindi lang ang perang nawala sa akin. Ang mapagtanto na sa loob ng 2 taon ng pagsasama namin, hindi ko talaga kilala ang babaeng pinakasalan ko. Lahat ay acting lang para mapanatili akong magbigay ng pera. At ano ang gagawin mo ngayon, anak? Tanong ko sa kanya, bagamat sa tono niya ay alam ko na ang sagot. Sinabi ko na kay Sienna na tapos na ang pagsasama namin ngayong gabi. Walang paraan para maibalik ang tiwala pagkatapos ng ganoong sistematiko at kalkuladong pagtataksil. Bukas, sisimulan ko na ang proseso ng divorce. Kahit alam kong tama ang desisyon, nasaktan ang puso ko para sa anak ko. Walang taong karapat-dapat na malaman na ang taong mahal niya ay lubos na niloloko siya ng matagal. Ginawa ko ring malinaw na hindi na sila makakaamoy kahit piso mula sa pamilya namin. Patuloy ni Owen. At sinabi ko rin sa kanya na kung tatawagan kanila para humingi ng tulong, sabihin mo lang kung ano ang tingin ko sa mga paraan nila. Siyempre, anak, pangako ko sa kanya. Hindi na kailanman makakatanggap ng tulong ang pamilyang yon mula sa atin. Nay, sabi ni Owen bago magpaalam. Salamat po sa tapang niyong ipakita sa akin ang totoo. Alam ko po mahirap sa inyo ang magdesisyon kung sasabihin niyo o hindi. Lalo na alam na marahil ay sisira ito sa pagsasama ko. Pero nailigtas niyo ako sa maraming taon pa ng pagsasamantala at panlilinlang. Pagkatapos naming mag-usap sa telepono, naupo ako sa dilim ng apartment ko. Pinag-isipan ang lahat ng nangyari. Sa wakas, lumitaw ang katotohanan. Pero may malaking halaga ito para sa anak ko. Natapos ang pagsasama niya, nasira ang tiwala niya, at kailangan niyang magsimulang muli mula simula. Pero alam ko rin na sa huli, palayain siya ng katotohanan mula sa sitwasyong lalo lang magiging malala sa paglipas ng panahon. Hindi kailanman titigil sina Sienna sa paghingi ng pera. Hindi sila kusang amin ng kasinungalingan, at marahil ay palalain pa nila ang manipulasyon hanggang maubos nila ang lahat ng yaman ng anak ko. Ang mga buwan pagkatapos ng gabing iyon ng pagbubunyag ay proseso ng paghilom at pagbangon para sa buong pamilya namin. Pansamantala munang lumipat si Owen sa maliit na apartment malapit sa trabaho, habang pinoproseso ang divorce at inaayos ang buhay niya. Sinamahan ko siya sa bawat hakbang. Nagbigay ng emosyonal na suporta na kailangan niya para malampasan ang pagtataksil na naranasan niya. Ang proseso ng divorce ay nagbunyag ng higit pang detalye tungkol sa laki ng panlilinlang. Natuklasan ng mga abogado ni Owen na nagtatago si Sienna ng malaking assets sa buong pagsasama nila. May lihim siyang bank account kung saan idineposito ang bahagi ng perang natanggap mula sa anak ko at bumibili ng mamahaling bagay na itinatago para mapanatili ang hitsura ng pangangailangan. Nay, sabi sa akin ni Owen sa isa naming lingguhang kain, kinalkula raw ng abogado na sa 2 taon ng pagsasama namin, mahigit 750,000 pesos ang naipadala ko sa kanila. 750,000 pesos na pwede sanang nabili ng bahay, ma-invest sa kinabukasan ko, o maibigay sa iyo kapag kailangan mo. Malaki ang epekto sa akin ng numero. Kinakatawan nito ang mga taon ng tapat na trabaho ng anak ko. Isinakripisyo para sa mga taong tanging pinagkukunan lang siya ng madaling pera. Pero ang pinakanagpaproud sa akin ay makita kung paano lumago si Owen sa masakit na karanasang ito. Sa legal na proseso, sina Sienna at ang pamilya niya ay tumawag sa akin ng ilang beses. Tumawag si Leonardo na sinusubukang kumbinsihin akong makipag-usap kay Owen. Nangangako na ibabalik ang lahat ng pera at hindi na hihingi ulit. Desperado ang tunog ng pakiusap niya. Pero natuto na akong kilalanin ang kanilang manipulasyon. Leonardo, sabi ko sa huling tawag na sinagot ko, 2 taon kay 2 taon, kayong may pagkakataon na maging matapat sa anak ko. Kasinungalingan, manipulasyon, at panlilinlang ang pinili ninyo. Ngayon kailangan ninyong harapin ang bunga ng mga desisyon ninyo. Si Sienna rin ay gumawa ng huling pagtatangka sa manipulasyon nang bigla siyang dumating sa apartment ko, isang hapon nang walang paalam. Simple ang suot niya at walang makiyop. Sinusubukang magmukhang mahina at nagsisisi. Pero kilalang kilala ko na ang mga teknik niya. Tita Adelina, sabi niya na may luha na parang rehearsed. Alam ko pong nagkamali kami, pero mahal ko po talaga si Owen. Nawala lang po sa kontrol ang lahat. Pero hindi po namin gustong saktan siya. Sienna, sagot ko ng mahinahon na nakakagulat kahit sa akin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kasama ang sistematikong kasinungalingan at kalkuladong panlilinlang. Ang ginawa ninyo ay hindi pag-ibig. Pagsasamantala ito na nakabalat kayo bilang pag-ibig. Patuloy siyang sumubok ng iba't ibang paraan. Una, ang nagsisisi at biktima. Sunod, ang desperadong asawa. Pagkatapos, ang manugang na gustong-gusto lang ayusin ang relasyon ng pamilya. Pero bawat strategy na sinubukan niya ay lalo lang nagpapatunay sa tunay niyang pagkatao.
Ang perang kinuha ninyo sa anak ko ay hindi lang pera. Paliwanag ko sa kanya. Katawan yon ng tiwala niya, ng kinabukasan niya, at ng kakayahan niyang maniwala sa mga taong sinasabi niyang mahal niya. Hindi yon maibabalik ng sorry o pangako. Sa wakas, pagkatapos ng mahigit 1 oras ng nabigong manipulasyon, ipinakita na ni Sienna ang tunay niyang kulay. Bigla siyang nagbago ng ekspresyon at malamig na sinabi, "Alam ko talaga na ikaw ang problema sa kasal naming to. Masaya sana si Owen kung hindi ka nakialam." Marahil, sagot ko ng mahinahon. Pero masaya siya habang niloloko at pinagsasamantalahan. Mas gusto ko siyang pansamantalang malungkot pero malaya, kaysa masaya pero ginagamit. Pagkatapos ng harapang yon, hindi ko na ulit narinig pa sina Sienna o ang pamilya niya. Ayon kay Herminia, ilang linggo pagkatapos ay lumipat na sila ng ibang lugar. Marahil para iwasan ang kahihiyan na malaman ng buong barangay ang tunay nilang ginagawa. Ang proseso ng paghilom ni Owen ay dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Sa una, galit siya sa sarili niya dahil naging masyadong mapagtiwala. Pero sa pagdaan ng panahon at perspektibo, naintindihan niya na ang pagiging generous at mapagtiwala niya ay hindi kahinaan, kundi mahalagang katangian na sinamantala lang ng mga walang konsensya. "Nay," sabi niya sa akin sa isang hapunan malapit sa bagong apartment niya. "Napaisip ako sa lahat ng nangyari, at may natutunan akong mahalaga. Dapat kasama ng generosity ang karunungan, at ang tiwala ay kailangang kitain at panatilihin, hindi ibibigay ng bulag." Sa perang hindi na niya kailangang ipadala kina Sienna, nakapag-ipon si Owen para sa down payment ng maliit na bahay. May times na gusto niya akong patirhan kasama si Regina, pero mas gusto ko pa ring panatilihin ang independence ko sa sarili kong apartment. Bagamat ngayon ay may mas magandang muebles at appliances na ipinilit niyang bilhin para sa akin. "Nay," sabi niya nang magdala ng bagong ref, "sa loob ng maraming taon, binibilang mo ang barya habang daan-daang libo ang ipinapadala ko sa mga taong hindi naman nangangailangan. Ngayon naman, turn mo na sa mga bagay na nararapat sa'yo." Si Regina ay naging hindi lang mabuting asawa kay Owen, kundi maingat ding manugang sa akin. Hindi niya kailanman sinubukang makipagkumpetensya sa pwesto ko, sa buhay ni Owen, at palaging isinasama ako sa mga plano at desisyon nila. Napakalayo ng ugali niya kay Sienna na minsan, hindi ko mapaniwalaan na magkasama sila sa isang mundo. Noong isang buwan, nag-confide si Regina na buntis sila sa unang anak. Napuno ako ng dalisay na saya na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Ang apo kong ito ay lalaki sa tahanan kung saan ang katapatan at integridad ang pinakabuod na halaga. Lubos na kabaligtaran ng kapaligiran ng kasinungalingan at panlilinlang na magiging parte kung nanatili si Owen kay Sienna. "Gusto naming kilalanin ka ng anak namin bilang lola na may tapang na ipinagtanggol ang pamilya natin," sabi sa akin ni Regina habang hawak ang kamay ko. Ikinuwento sa akin ni Owen ang buong kwento, at lubos kong hinahangaan ang ginawa ninyo. Minsan nagtataka ako kung ano kaya ang mangyayari kung hindi ko kailanman piniling magtago sa likod ng mga basurahan para bantayan si Leonardo. Hanggang kailan kaya magpapatuloy ang panlilinlang? Matutuklasan kaya ni Owen ang totoo ng mag-isa? O patuloy siyang mapapagsamantalahan ng walang hanggan? Marahil hindi ko na malalaman ang sagot sa mga tanong na yon. Pero alam ko na ang tapang na harapin ang hindi komportableng katotohanan ay isa sa pinakamalaking responsibilidad natin sa mga taong mahal natin. Sa 2 taon, madalas kong pinag-isipan ang mga senyales na matagal kong binalewala. Ang maliliit na detalye na hindi tugma, ang sobra maginhawang paliwanag, ang paraan kung paano palaging may perpektong kwento si Sienna sa bawat sitwasyon. Ngayon naiintindihan ko na ang maternal instinct ko ay sinusubukang mag-warning sa akin sa loob ng maraming buwan. Pero pinatay ko ang mga duda na yon dahil ayaw kong magkaroon ng gulo. Natutunan ko na ang pagpapanatili ng kapayapaan ng pamilya ay hindi dapat sa halaga ng pagpayag na mapagsamantalahan ang pamilya. Minsan ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig ay ang gumawa ng kinakailangang gulo para protektahan ang mga taong pinakamahalaga. Ngayon sa edad na 69, mas matalino at mas malakas ang pakiramdam ko kaysa noong nakaraang mga dekada. Hindi lang dahil nailigtas ko ang anak ko sa mapanirang sitwasyon, kundi dahil napatunayan ko rin na hindi kailanman huli ang lahat para maging matapang, para ipaglaban ang tama, at para protektahan ang mga taong mahal natin. Ang karanasan ay nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iwas sa problema, kundi sa pagharap dito ng may dignidad kapag kinakailangan, at na minsan ang pinakamahirap na desisyon ay ang pinakatama. Kahit ang buong epekto nito ay makikita lamang sa paglipas ng panahon. Habang tinatapos ko ang mga refleksyong ito, naririnig ko sina Owen at Regina na nagtatawanan sa kusina. Naghahanda ng Sunday dinner na kakainin natin mamaya. Iyon ang tunog ng tunay na pamilya na itinayo sa matitibay na pundasyon ng katapatan
at mutual respect. Ang tunog na yon ay mas mahalaga kaysa lahat ng pisong nawala natin sa mga taon ng panlilinlang. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang bagay natin ay hindi ang perang maibibigay natin, kundi ang tunay na relasyong maitatayo at mapoprotektahan natin. At walang sino man ang makakaagaw pa noon sa atin. Sa edad na 69, mas matalino at mas malakas ang loob ko ngayon kaysa noong mga nakaraang dekada. Hindi lang dahil nailigtas ko ang anak ko sa isang nakakapanirang sitwasyon, kundi dahil napatunayan ko rin sa sarili ko na hindi kailanman huli ang lahat para maging matapang, para ipaglaban ang tama, at para protektahan ang mga taong mahal na mahal natin. Nagturo sa akin ang karanasang ito na ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iwas sa problema, kundi sa pagharap dito ng may dangal kapag kinakailangan. At minsan, ang pinakamahirap na desisyon ang siyang pinakatama. Kahit ang buong epekto nito ay makikita lamang paglipas ng panahon. Habang tinatapos ko ang mga pagbabalik-tanaw na ito, naririnig ko sina Owen at Regina na nagtatawanan sa kusina. Naghahanda ng Sunday dinner na kakainin natin mamaya. Iyon ang tunay na tunog ng pamilya. Pamilya na itinayo sa matitibay na pundasyon ng katapatan at magkakahalong respeto. Ang tunog na iyon ay mas mahalaga kaysa lahat ng pisong nawala sa atin noong mga taon ng panlilinlang. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang yaman natin ay hindi ang perang maibibigay natin, kundi ang tunay na relasyon na maitatayo at mapoprotektahan natin. At walang sino man, kahit gaano pa siya kagaling magsinungaling o magmanipula, ang makakaagaw pa noon sa atin. Salamat sa Diyos, natapos na ang mahabang bangungot, at nagsimula na ang tunay na buhay ng pamilya namin.